ang laging nangyayari ho mga boss chief amo sir, pame-make news ng mga DDS eh. O ayan, prinsipe ng mga DDS, si Baste. O ngayon ho mga kababayan, papakita ko sa inyo, ito. Oh, hmm, di ba? The House approved second reading, no? House Bill number 8464, Act of Abolishing the Travel Tax. At sa pangunguna ho yan, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, Sandro Marcos po. Lagi kasing sinasabi ng mga DDS, mga kababayan, wala namang nagagawa itong gobyerno na ito. At eto pa, pinansyal na edukasyon para sa mga OFW, mga anak, kamag-anak, mahal sa buhay ng mga kababayan natin ng OFW. Ayan po, inaasikaso ho lahat yan, mga boss chief amo sir. Inaprobahan din ang Senate Bill 1910 na nakatakdang libreng pinansyal edukasyon para sa OFW at kanilang pamilya. O ngayon mga DDS, nantokwa kayo. Paano nyo ngayon sasabihin at paano nyo ngayon ipapakalat na pinapabayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating mga kababayan? Di ho ba? Ayan o, mga patunay na talagang may pagkilos at talagang etong gobyerno na ito, mga bossing, ay hindi pinapabayaan yung ating mga kababayang OFW. Eto pa, suportang kabuuan sa sasabihin ko sana, sa kapanganakan sa kapakanan ng mga OFW. Alam niyo po, dito sa programa nilang ito, no? Paano ko ba sasabihin yun? Tinutulungan? Hindi. Iniiwasan at hindi hinahayaan yung mga kaperahan po, no, ng OFW na ang tagal-tagal inipon, mga boss chief amo sir, sa labas ng bansa, nagpakahirap, no? Araw-gabi kumakayod tapos mai-scam lang. Isa po 'yan sa pinupukusan ng ating pamahalaan, mga bossing, upang upang hindi po masayang ang pinaghirapan ng ating mga kababayan. Ang daming scammer ngayon, mga bossing, no? Sa Pilipinas. Oo, sa cellphone pa nga lang ho dati, di ba? O hindi ko lang alam kung nawala na yung iba dyan. Pero ang daming manloloko at ang laging pinupunterya ho nila, mga boss chief amo sir, yung mga kababayan natin, yung mga kapwa Pilipino na alam nilang galing ng ibang bansa at nagtrabaho. Oh, at tapos lolokohin nila yung buong 6 na taon na pinaghirapan, ganun-ganun lang nila dedenggoyin ho, mga kababayan. Isa din po yan sa talagang pinupukusan ng gobyerno natin. Ano pa? O ayan, body camera para sa mga law enforcement. Nilahat ko na ho dito, mga bossing. Di ba? Ma'am Chris Rose, lahatin na natin. Baka po may masabi pa kasi yung mga DDS na walang ginagawa ang ating pamahalaan. Body camera para sa mga law enforcement. Ito maganda din po para sa bayan natin, para sa mga kababayan natin. Iwas abuso nung mga kapulisan. Hindi kayo maabuso kasi kabado sila no? Pag tinanggal nila yung body camera nila, iyari sila. At ano na din po, protection na din po sa mga kapulisan at dun sa mga kasundaluhan natin, para kasi alam niyo naman meron mga kababayan tayo, no? Pagmumukain na mali o naglalabis o nagmamalabis yung yung kapulisan, pero hindi naman pala totoo. O di ho ba? Protection both side. Protection sa pulis, protection sa mamamayang Pilipino, yang mga paglalagay ng mga body cameras. Hindi pa natatapos dyan. O meron pa, proteksyon sa pinaghirapang kita ng OFW. Yan nga yung sinasabi ko. Layunin ng batas na matiyak na buong matatanggap ng pamilya ang pinaghirapang kita ng mga OFW. O ano pa? Ito pa, inoobliga ang mga financial institution na ipakita ang eksaktong halaga ng padala sa piso at bawal ang anumang hindi otorisadong kaltas. Mga OFW, mga kapwa natin Pilipino na nagpapadala ng pera para po sa mga mahal natin sa buhay. Baka magtampo pa kayo niyan kay Pangulong Bongbong Marcos
Sabi ni Carmen Lee, absuelto si Sara, buhaya, magnanakaw. Paano yung gustong ipapatay si PBBM, First Lady Lisa Marcos, DepEd, confidential funds. At ang dami, no? Parang ang hirap paniwalaan kung maaabsuelto ang Vice Presidente. 5K na tulong para sa mga tsuper. Inumpisahan na nga ho, mga boss chief mo, sir. Yung mga tricycle driver, kasunod yung mga jeep, kasunod yung mga ibang mga namamasada. Kasi konting taas lang ho ng gasolina. Konting taas lang ng krudo, apektado na po yung kinikita nila eh. Di po ba? O yan, nakaalalay ang gobyerno, cash relief assistance. O, di ba? O meron pa, libreng sakay. Anak ng tokwa. Nilahat ko na ho, mga bossing, no? Nang yung mga nanonood at nakikinig dyan ng mga DDS, marindi ho doon sa ating mga good news, mga kababayan. Libreng sakay schedule. Kailan daw ho? From 6 a.m. in the morning hanggang alas 9 ng umaga, yung rush hour sa umaga. At libreng sakay ho daw ulit, mga kababayan, from alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Oh, hindi pa ba kayo nalula dyan? Para at least wala nang magtatanong mamaya ho, ha? Wala nang DDS, wala nang magtatanong, ha? Kung ano ang nagawa ni Bongbong Marcos, putek na kayo. Ikakaltukan ko na mga ulo nyo pagka kayo ay hindi pa din hindi pa din alam kung ano ang mga nagawa o ano ginagawa at ano yung malasakit ng gobyernong ito para sa mga kababayan natin, no? Kasi ang daming lumalabas ho, mga bossing. Na kesyo daw po, eto, meron ng mga digmaan, wala man lang ginagawa ang ano. Una nga, di ba, Vice Presidente, sinasabi, nakukulangan pa daw siya sa presidente. Gusto magpadala ng eroplano doon. Kahit na po may mga sasalubong ng mga drone, mga missile, walang pakialam. Basta, ang gusto nilang sabihin, nakukulangan ako dito sa gobyerno natin. Bakit hindi nagpapadala ng eroplano? Ano, sasalubungin? No, ng mga eroplano, yung mga missile, yung mga drone, ano, buwis buhay? Di ba? Sabi ni Sir Archie Beroya, yun ang dapat tutukan, lalo airport, na biktima din ako. Hirap mag-work. O, labas tapos nakawin lang. Dutae, matuto na kayo para nasaniban kayo ng kalimuyan. Game ho, mga bossing. Ngayon ho, mga kababayan, dumito ho muna tayo, no? Kay Baste Duterte. Kasi nandoon si Boss Baste, oh. Mas gusto namin. Ayan. Si Boss Barbie, mga kababayan, nandoon na naman sa The Hague, no? At parehas na lang po lang iniiyak, mga Boss Chipamo, sir. Bring him home. Parehas lang din ho, mga kababayan, na palayain si dating Pangulong Duterte at